Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Mall of Asia. Nasa harap natin, ito na ngayon ang itsura ng MOA Globe na nilagyan na ng ring para sa promotion ng isa sa pinakamalaking sports event na mangyayari ngayong taon, ang FIBA World Cup 2023. Halos isang linggo na ang nakakaraan mula nang simulan ang paglalagay ng bagong atraksyon dito sa Mall of Asia Globe. Ngayon naman makikita na natin itong parang mga rope na magmumukhang net ng basketball ring. Ilang linggo na lang at magsisimula na ang FIBA World Cup 2023 kung saan isa sa mga host ang ating bansa at dito rin gaganapin ang ilang mga laro sa Araneta Coliseum, Mall of Asia Arena at Philippine Arena. Bukod sa paglalagay ng basketball ring, pinalibutan na rin ng mga LED lights ang buong globe. Isang malaking pagbabago ang mangyayari dito sa MOA Globe na dapat abangan natin. Ang paglalagay ng bagong atraksyon dito sa MOA Globe ay bahagi ng promotional activities ng FIBA World Cup 2023 kung saan dito gaganapin, kung hindi ako nagkakamali, sa Mall of Asia Arena ang ilan sa mga final games. Dito muna tayo sa Mall of Asia Expansion Project. Ito na ngayon ang progress dito sa harap ng mall sa may North Wing. Mukhang matatapos na nga ang ginagawang expansion dito sa harap kung saan dinagdagan ng isang floor ang North Wing ng Mall of Asia. Ito na nga, makikita na natin na nilagyan na ng finishing ang ginagawa ng kabilang side ng Mall of Asia. Kapag natapos na itong finishing na ginagawa nila dito sa harap, magiging kaparehas din yung itsura ng South Wing, yung North Wing na ginagawa sa ngayon. Para sa akin, kung akong tatanungin, mas maganda siguro kung blue yung kulay nung nasa ibabaw na yan. Anyway, balik tayo dito sa Mall of Asia Globe. Bakit nga ba bigla na lang nagkaroon ng ganitong pagbabago sa globo dito sa harap ng mall? Ayon pa sa nabalitaan natin, ang finals at ilang mga games ay doon dapat gaganapin
sa Philippine Arena sa Bulacan. Pero ayon nga sa pagsusuri ng FIBA board, ang gusto pala nila na mabilis ang pag-transfer ng mga players at mga fans mula sa isang location papunta sa isa pang location kung saan halos simultaneous na nagaganap ang iba't ibang mga laro. Ayon pa sa ginawa nilang pagsusuri, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng heavy traffic at mahassle ang mga players at mga fans na gustong manood ng mga laro ng FIBA World Cup 2023. Kaya naman imbis na doon gaganapin yung final sa Philippine Arena, inilipat na lamang ito dito sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. So ayun na nga guys, dahil dito na nga gaganapin sa Mall of Asia Arena yung finals, kinailangan ng mas malaking paghahanda at mga promotion para paghandaan ang pagsisimula ng FIBA World Cup 2023 dito sa Mall of Asia. Pero meron pa rin namang mga games na gaganapin doon sa Philippine Arena, katulad ng unang opening games kung saan kasali ang ating team, ang Gilas Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, merong at least 2 games na gaganapin doon sa Philippine Arena. Ang iba namang mga laro ay gaganapin naman sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City, pati na dito sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Dito nga sa kabilang side ang Mall of Asia Arena na ngayon ay inaayos na rin yung LED screen. Magsisimula na sa August 25 hanggang September 10 kung hindi ako nagkakamali ang FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa iba't ibang mga bansa katulad ng Indonesia, Japan at Pilipinas. Exciting pala yung magaganap dito sa Mall of Asia sa mga susunod na linggo. Kaya naman pala bigla na lang naghahanda ang MOA at nagkaroon nga ng promotional attraction dyan sa MOA Globe kung saan nilagyan ng ring. Ano na nga bang itsura ng Mall of Asia sa ngayon? Habang ongoing pa rin na ginagawa ang expansion project. So ayan guys, makikita nyo naman dito, meron ng 3rd floor ang Mall of Asia mula sa dating hanggang 2nd floor lang. Andito tayo ngayon sa South Wing kung saan natapos na yung expansion dito. Yung ginagawa sa ngayon yung North Wing. Ibang-iba na nga ang itsura ng Mall of Asia sa ngayon kung ikukumpara natin sa dating Mall of Asia from 10 years ago. Nagbago na yung itsura dito sa loob ng mall at nagkaroon na nga ng karagdagang additional na floor. Mas malawak na rin yung mga stores na karamihan sa ngayon ay mga international brands. Hindi katulad sa Mall of Asia na alam natin noon na mas marami mga local brands na makikita dito. Sa totoo lang, kahit dagdagan pa nila hanggang 5th floor, pwedeng-pwede. Dahil ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano karaming tao dito sa Mall of Asia. Pero may height limit nga ang mga building dito sa area na ito dahil nga sa proximity nito sa airport. Sa paglipas nga ng mga taon, halos 2 dekada na mula nang binuksan ang mall na ito, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa Mall of Asia. Kaya naman naisipan ng management ng SM na magkaroon na ng major expansion dito sa Mall of Asia. Ilang beses na tayo nag-update dito sa Mall of Asia Expansion Project, pero hanggang doon lang tayo sa labas. Ngayon naman para maiba, dito naman tayo sa loob ng mall.
magbibigay ng update at tingnan natin yung mga pagbabago dito sa loob. Dito naman tayo sa bagong third floor ng Mall of Asia. Ayan, makikita nyo naman, maaliwalas at maliwanag na ngayon dito sa loob ng mall dahil yan sa mga glass na ceiling. Ito naman yung mga escalator na paakyat doon sa taas kung saan ginagawa pa ang mga bagong proyekto dyan, ang bagong Sky Garden at ang football stadium. Kaso sarado pa yung area na ito, hindi pa pwedeng umakyat dyan. So ayan guys, sisilipin natin ang ginagawang bagong Sky Garden. Wow, ang ganda pala dito oh. Tapos ang ganda ng view, kitang kita yung dagat. May bago na namang tambayan at pasyalan dito sa Mall of Asia kapag natapos na yung ginagawa dito sa taas ng mall. Yung Sky Garden pala hindi lang dito sa harap, paikot yan sa buong mall. So merong Sky Garden doon sa harap ng mall, sa gilid at dito sa likod. Yung football stadium ang nasa gitna. Ayan guys, ito pa, isa pang pasilip sa ongoing na ginagawa na bagong Sky Garden. Nakaka-excite nang umakyat dyan sa taas at pasyalan ang bagong Sky Garden. Andito naman tayo ngayon sa second floor. Ayan, makikita nyo naman kung gaano karami ang tao dito sa loob ng mall. Siguro kaya nilagyan ng bagong Sky Garden dito sa taas ng mall dahil yan sa ongoing na reclamation project kung saan tatambakan ng malawak na lupa at buhangin ang likod ng Mall of Asia Seaside. Ilang buwan mo lang ngayon o ilang taon, wala nang dagat na makikita dito. Kaya siguro ngayon pa lang naisipan na nila na kailangan maglagay ng bagong papasyalan yung mga tao dito, isang bagong atraksyon dahil matatambakan na nga yung likod ng Mall of Asia Seaside. Isa pa sa mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagsuspinde ng Pangulo sa mga reclamation projects dito sa Manila Bay Area. Magkakaroon pa ng assessment ang mga eksperto na kinuha ng DENR upang pag-aralan ang magiging epekto ng mga malalaking reclamation na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay. Ang daming tao ngayon dito sa Mall of Asia Seaside. Anyway, dyan sa taas ng mall, ongoing pa rin na ginagawa yung mga proyekto na sinabi ko kanina, yung Sky Garden at ang football stadium. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung hanggang kailan matatapos yung mga proyekto na ginagawa dyan sa taas ng mall.
Anong masasabi nyo sa Mall of Asia Expansion Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.